Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maghapon at magdamag na nanatili sa Batasan Complex si Vice President Sara Duterte nang bisitahin na nakadetain niyang Chief of Staff. Ang bise nanatili sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo kahit pinakiusapan ng House Surgeon at Arms at pinatayan ng kuryente. Humiling pa si Duterte sa komite ng Kamara na masamahan hanggang Lunes sa detention ng OVP official na na-cite in contempt pero hindi ito pinayagan. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, magbe-24 oras na nga dito sa Batasang Pambansa si Vice President Sara Duterte na hindi umaalis para samahan ang nakadetine na Chief of Staff. Kagabi pa nasa Kamara si Vice President Sara Duterte para damayan ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain sa Kamara matapos ipakontempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanina mag-aalas 11 ng umaga, nakuhanan siya ng aming team na nasa labas ng detention center, kausap si House Surgeon at Arms at retired Major General Napoleon Taas. Sabi ni Taas, kahapon pa nagpasabi si VP Sara na bibisita sa kanyang Chief of Staff matapos itong i-detain sa Kamara noong Miyerkules ng gabi. Dahil yan sa sulat ni Lopez sa Commission on Audit para sabihin itong huwag sundin ang sumpina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito kaugnay ng investigasyon tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Mag-alas 8 raw kagabi nang dumating sa batasan ng bise. Si Lopez inilabas sa detention center at dinala sa visitor center malapit sa Southgate kung saan na sila nagkita ni VP Sara. Bandang alas 10 ng gabi, binalik na raw sa kanyang detention facility si Attorney Lopez. Pero si VP Sara naman nagtungo sa tanggapan ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte sa South Wing Annex. Bandang 11:30 p.m., kinausap na raw ni Taas ang protocol at security ng bise. If they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. Pero hindi raw umalis ang bise na doon na raw nagpalipas ng gabi kahit na nagpatay na ng kuryente sa Kamara bandang alas 12:30 ng gabi. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil napagsabi, hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Bandang 7:30 a.m. na ibinalik ang kuryente dahil may mga magtatrabaho na sa South Wing Annex. Mag-alas 11 naman ang umaga nang lumabas ng silid ni Congressman Duterte, si VP Sara at entourage niya. Pinayagan naman siya ng Committee on Good Government na muling mabisita si Attorney Lopez. Mag-aalauna ng hapon naman, namataan na lumabas ng detention center si VP Sara. At bandang alas 4 ng hapon, muling nakita si VP Sara Duterte na may dala pang pagkain pabalik sa detention center. Sabi ni Chairman ng House Committee on Good Government, Congressman Joel Chua, sumulat daw ang bise para hilinging makasama si Attorney Lopez sa kanyang detention hanggang November 25. Hindi ito pinayagan ni Chua. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zuleika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Humiling naman daw si Congressman Duterte sa komite na imbes sa detention center, ilipat sa kanyang tanggapan si Attorney Lopez pero hindi rin ito inaprubahan ng komite. Si Attorney Lopez may mga hiniling na napagbigyan ng komite. Kabilang dito ang pagpunta sa kanyang therapy na pinayagan basta ibigay ang oras, lugar at i-escortihan siya ng House Surgeon at Arms. Sabi ng House Surgeon at Arms, mula 7 a.m. to 11 a.m. at 1 p.m. to 5 p.m. ang visiting hours sa mga nakadetine. Kung may sesyon ng Kongreso ay pwede pa raw itong tumagal hanggang 7 p.m. Pero hindi raw dapat anli ang pananatili ng bise sa loob ng batasan.
Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis, is yun ang yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President. Pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami yung nag-overtime. Ilang beses inimbitahan si VP Sara sa pagdinig ng komite ukol sa paggastos ng confidential funds ng DepEd at OVP pero hindi dumalo. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. Nang matapos ang press ko ni Chua Taas, nagsubok pa kaming makapunta ng South Wing. Gusto sana nating dumaan papunta dito sa South Wing, pero ito nakikita natin may mga guard talaga dito at ang instruction sa atin hindi po pwedeng makapunta malapit doon sa detention center. Madam Vice President! Ma'am! Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Sara Duterte pati na ng Office of the Vice President. Minsan na rin sinabi ni VP Sara sa isa sa kanyang mga press con na handa niyang samahan kahit sa detention ang mga tauhan sakaling ma-contempt. Vicky, patuloy pa rin nga nating sinisikap na makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte na inaasa kaharap sa isang press conference ngayong gabi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pinayagan ng korte na dalhin muli sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy bukas. Mananatili siya roon hanggang Miyerkules dahil umano sa iniinda niyang impeksyon sa ngipin. Nakatutok si June Veneracion. Sa bisa ng utos mula sa korte, nitong November 8, unang dinala sa Philippine Heart Center si Pastor Apollo Kibuloy matapos ma-diagnose na merong irregular heartbeat. Ngayong araw, muling pinagbigyan ng Pasig RTC Branch 159 ang mosyon ng kampo ni Kibuloy para sa panibagong medical furlough dahil sa impeksyon umano sa ngipin. There are also other tests that have to be conducted. As to the details of it, hindi ko pwede talaga masabi. Yung infection na yun, anong naidulot sa kanya? Anong dinadaing niya? Masakit? Paano ba? Of course. May discomfort? May discomfort sa kanya. Bukas ng umaga, inaasahang dadalhin sa Philippine Heart Center ang founder ng Kingdom of Jesus Christ mula sa PNP Custodial Center. Ang panibagong medical furlough ay naprubahan ng korte sa hearing ngayong araw ng kasong qualified human trafficking ni Kibuloy. It was approved until Wednesday and mataas na diskusyon po pero na-approve naman. Kinontra naman ng prosecution ang mosyon ng depensa. Pero we believe that this is in circumvention of the court's order denying the hospital arrest. Pero at the court granted the motion, so okay na po yan. We'll always respect the order of the court. Sa January 10 sa susunod na taon, itutuloy ang pagdinig ng korte sa kasong qualified human trafficking ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan inaasahang iaharap ng prosekusyon ang kanya umanong biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Patay matapos aksidenteng mabaril ng kanyang menor de edad na kuya ang 7 taong gulang na bata sa Maynila. Doble dagok para sa kanilang amang pulis na nagluluksa na nga posible pang madisarmahan at maharap sa asunto. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sakit mo. Sakit mo. Sakit. Ayoko na bakit. Ayoko na bakit. Anak ko na gano'n. Yun na, Babs. Sana ko na lang, Babs. Kaya ko pa yun.
Parang pinagsukluban ng langit at lupa ang amang ito nang makausap ng GMA Integrated News kanina. Iniwan daw niyang natutulog ang kanyang 7 taong gulang na bunsong anak, pero patay na raw ito ng kanyang datnan sa ospital. Ito'y matapos umanong aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na anak sa loob mismo ng kanilang bahay gamit ang 9mm bereta ng kanyang service firearm. Sa inisyal na investigasyon ng Homicide Section ng MPD, nasa locker ang baril ng ama na isang pulis. Nabuksan itong drawer at nakita niya yung baril at sa hindi malamang kadahilanan, pumutok po yung baril. Tumama naman po sa isang cabinet. Tapos hanggang sa lumusot po doon sa kabilang kwarto kung saan natutulog po itong kanyang kapatid. Natamaan ang nooy natutulog ng 7 taong gulang na bata sa kaliwang bahagi ng kanyang likuran. Nadala pa siya sa ospital pero namatay din kalaunan. Bukod sa pagdadalamhati ng pagkamatay ng anak, labis din siyang nag-aalala sa nakabaril na anak. Nangyari yan, nak, baka pinagkaloob ng Diyos. Wala may gusto na masisisihin sarili mo. Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang pulis, bagay na tanggap naman daw niya. Pero yung sa mga anak ko nangyari ngayon, ayun yung pinakamabigat sa akin. Mahirap tanggapin. Sakit. Masakit sa kalooban. Nasa kustodiya na ng MPD ang pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Lumobo na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng 6 na magkakasunod na bagyo na humagupit sa bansa. Binisita at nagatid ng tulong ang Pangulo sa ilang napuruhan ng bagyo sa Luzon. Nakatutok si Bam Alegre. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala na naiwan ng bagyong Pepito sa Nueva Vizcaya. Ang Bambang Bypass Road, pinamamadali ng Pangulo ang pagsasaayos. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang pamamahagi ng food packs at pagbibigay ng financial assistance sa mga apektado ng bagyo. Tig 50 million pesos ang ipinagkaloob ng Office of the President sa Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Tig 10 million pesos naman ang ibibigay sa Tuguegarao City at sa 20 munisipalidad ng Cagayan. Inanunsyo rin niya ang tig 10,000 pisong tulong sa apektado magsasaka at mangingisda ng Isabela. Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, aabot na ng 10.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura ng bansa dahil sa magkakasunod na bagyo. Sa Isabela, sinabi ng Pangulo na kasalukuyan ng itinatayo ang iba't ibang flood control infrastructure project. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na natin mga master plan para sa major river basin sa bansa, gaya ng Cagayan River Basin. Sinisimulan na rin po natin ang pagsasaayos ng Magat Dam. Mula sa Nueva Vizcaya para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Labis na ikinatuwa ni Mary Jane Veloso ang balitang makakabalik na siya sa Pilipinas. Bagamat hindi pa malinaw kung gaano katagal ang magiging proseso. Pagbalik, tetestigo siya laban sa kanyang mga recruiter na naging dahilan kung bakit siya nakulong sa Indonesia. Nakatutok si Darlene Kai. Tuwan-tuwa talaga nga. Na-check nga, hindi nga nakakibo agad eh. Walang pagsidlan daw ang saya ni Mary Jane Veloso nang malaman kahapon lang na makauuwi na siya ng Pilipinas mula sa Indonesia. Kwento ng kanyang mga magulang, tumawag si Mary Jane sa kanyang kapatid bilang isa sa mga regular na tigli 5 minutong tawag na pinapayagan silang gawin sa kulungan. Ang sabi daw ni Darling, Jane, makakauwi ka na. Natulalasan, Mary Jane, uuwi ka na dito. At hindi ka nabibiro, daw niya. Hindi at makakauwi ka na. Ay ako, nagtititili daw. Kaya nagulat ako, bakit dito? Balita na. Marami ng mga bakit doon? Wala pa pala. Hindi pa nila alam. Ito ang pinakahuling kuha kay Mary Jane sa loob ng Yogyakarta Women's Penitentiary. Tumutugtog daw siya ng piano bilang bahagi ng kanilang rehearsal para sa Pasko. Ramdam na nga rin daw ng pamunuan ng Correctional Office ang tuwa ni Mary Jane sa balita. Pero hindi pa raw sila nakatatanggap ng anumang formal na liham o direktiba tungkol sa pagre-release o paglilipat kay Mary Jane. Oras na makabalik sa Pilipinas, tetestigo raw si Mary Jane sa kaso laban sa kanyang illegal recruiters ayon sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Sina Maria Cristina Serio raw ang nagpabitbit sa kanya ng maletang may laman palang mahigit 2 kilo ng heroin na dahilan kung bakit siya nahatulan ng death penalty sa Indonesia.
Ang isa sa kapwa niya testigo na si Mitchie, nagkaroon din daw ng banta ang buhay. Pero sa kabila niyan, pinipili pa rin daw niyang maging testigo para matulungan ng kababayan. Kami umiikot dito nun. Siyempre, kahit ating gabi. Siyempre, andun yung kaba. Andun yung kaba kasi may pamilya ako. Pero yung sabi ko nga, hindi kami pababayaan ni Lord dahil alam ni Lord na hala kaming ginagawa. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano katagal ang aabuti ng proseso ng pagpapauwi kay Mary Jane na makukulong pa rin pagdating sa Pilipinas. Pero sabi ng kanyang pamilya, napakalaking panalo na raw ang maialis si Mary Jane sa death row at mailipat siya rito sa Pilipinas. Ngayon ang panahon na para sa iyo. Kaya handa raw silang maghintay. Pinapalakas ang loob sa paboritong awitin ni Mary Jane. Ang liwanag ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, good news sa sports. Pinataob ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Nagpakitang gilas at hindi nagpatinag ang ating koponan sa Tall Blacks ng New Zealand matapos manaig sa skor na 93-89. Ito ang kauna-unahang panalo ng Gilas kontra New Zealand sa kasaysayan ng FIBA. Sunod na mga kalaban ng Gilas sa mga pambato ng Hong Kong at isang panalo na lamang. Formal lang makakapasok ang ating koponan sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa susunod na taon. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi si Sparkle host and TV presenter Luan D. Gonzalez. Luan, welcome back. Thank you, Miss Vicky. And happy Friday, chikahan mga kapuso. Culture meets fun sa Kalimutan Festival sa Sultan Kudarat at Slang Festival sa Sarangani, kung saan kasamang nag-perform at nakisaya ang ilang Sparkle star. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga indigenous musical instrument, pagkanta at pagsasayaw, na-highlight ang ipinagmamalaking makulay na kultura ng mga tribo sa Malungon, Sarangani sa Kapuso Night of Stars na bahagi sa pagdiriwang ng 17th Slang Festival. Nakisaya riyan ang cast ng murder mystery drama series na Widow's War. Masaya kasi pagdating po namin, punong-puno na kaagad yung venue, nakatayo po lahat ng tao. Excited po sila at inabangan nila kaming lahat. Gayon din si Bea Alonzo at Jean Garcia. It's my first time and I'm very happy given na nabigyan po ako ng pagkakataon, ng chance na makarating po dito. Sa 26th Kalimutan Festival sa probinsya ng Sultan Kudarat naman, nagpakilig ang real-life couple na sina Derek Monasterio at Elle Villanueva. Nakakatuwa kasi mababait yung mga tao talaga. Si Elle na first time sa probinsya, namangaraw sa hitsura ng provincial capital na itinayo alinsunod sa isang classic Islamic architecture. Nakadisplay din dito ang ibang local arts and culture. Sa labas din makikita ang estatwa ni Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat na kinilala bilang isang Muslim leader at national hero ng probinsya. Napakaganda, mukha siyang Taj Mahal. Para ako nasa ibang bansa, tsaka napakalinis. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon, ibinida rin ng 11 mga bayan at isang lungsod sa Sultan Kudarat ang kanilang makukulay na kultura sa pamamagitan ng Light and Glow Float Parade. Nakisaya riyan ang youngest Pinoy pop group na Cloud 7. Taking you higher, we are Cloud 7. Kamusta po kayo? Very happy po kasi cute po pala yung tingin sa amin ng mga tao and first time po namin dito pero damang-dama po namin yung energy and yung warm welcome po nila. Happy Kalimutan Festival! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, Nakatutok, 24 Oras.